Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome dito sa News Up to Date. Ang topic natin ngayon ay yung SEC Advisory against sa Masamart Business Center. Noong January 12, 2021, naglabas ang Securities and Exchange Commission, Enforcement and Investor Protection Department ng advisory against sa Masamart Business Center dahil sila ay nagsusolicit ng investment from the public kahit wala silang license from SEC. Etong Masamart Business Center pala ay nag-ooperate under different registrations. Ito yung una, Masamart Business Center OPC, MMBC OPC. OPC means one person corporation. One person corporation, isang tao lang yung nagmamay-ari nitong korporasyon na to. Siya lang isang shareholder, siya lang kaisa-isahang direktor at ang presidente ng korporasyon. Itong MMBC OPC nga daw ay niregister sa SEC noong March 11, 2020. Habang itong Masamart Business Center ay niregister sa DTI naman noong January 29, 2020. Meron din isa pang entity, ito yung Masamart Enterprise OPC o MME OPC na niregister sa SEC noong March 9, 2020. At ang kanilang address, no, itong tatlong ito ay same lang. At ang address nga nila ay ang Mark 4, 9056 Jose Abad Santos Avenue, Salwag, 4114, City of Dasmariñas, Cavite, Philippines. Itong MMBC OPC at MME OPC ay under sa isang nagngangalang Jesse R. Royo. Siya yung tanging stockholder, director, presidente nung korporasyon na yon. Sa kanya din nakapangalan yung Masamart Business Center na nakaregister sa DTI. Yung SEC naglabas na ng advisory dati nung April 14, 2020 doon sa naunang korporasyon na TBC MMP Masamart Inc. Itong TBC MMP, it stands for the Billion Coin Masamart Program, na ang presidente rin ayon sa Articles of Incorporation ay si Jesse R. Royo din. Itong korporasyon na ito, itong TBC MMP Masamart Inc. ay niregister sa SEC noong July 31, 2018. At yun nga, napag-alaman ng komisyon ng SEC na itong MMBC o Masamart Business Center, tsaka yung kanyang iba pang entities, the same scheme lang din ng TBC MMP ang ino-offer nila, the subscription and games program. Yan nga, under nga daw ng program na yun, no? Pwede kayong mag-invest as low as 1,250 pesos and as high as 500 million pesos. Wow, 500 million, that's half a billion pesos. At ang promise, no, depende do sa lock-in period. Ang lock-in period nila is 3 months, 6 months, and 1 year. At yung pwede mong kitain as low as 2,746 pesos and up and as high as 11 billion 649 million 42,563 pesos. Wow, billions of pesos pala. Wow, that's ang galing na. Ang tanong, saan nila kukunin yon? Ito nga yung table. Ito yung table ng kanilang subscription. Ito yung kanilang table. Talagang ito din yung ito naman sa TBC MMP. Oh, the same. Halos the same. Ang pinagkaiba lang kasi ito yata sa TBC MMP hanggang 1 million pesos or 20,000 USD. Itong sa Masamart from 25 USDT to USD or
up to 10 million US dollars or 500 million pesos. So, tignan natin ang magigain mo dito. Subscription, 25 USD or 1,250 pesos kasi ang ginamit nilang conversion dito is 50 pesos to 1 USD. Monthly gains, 375 pesos. Pag lock-in, 3 months, 2,746 pesos. 6 months lock-in, 6,250 pesos. 1 year lock-in, 31,250 pesos. That's more than double your money. 3 months pa lang, it's more than double your money. More than twice ang kikitain mo. And in 1 year, it's more than 20 times. That's wow. Then, dito naman, pag 10 million US dollars or 500 million pesos, ang kikitain monthly is 150 million pesos. And for 3 months, no, lock in, that would, ang kikitain mo would be 1,98,500,000 pesos. 6 months, lock in 2,536,165,000. And 1 year lock in is 11,649,042,563. Wow, ang laki ng pagitan, no, ng kikitain mo na pag sa 6 months and 1 year lock in. Talagang makikita mong scam dahil saan nila kukunin yung 11 billion na yon. Too good to be true. Yan nga, parehas nga ang scam nila. Ang kanila scheme. Scam. Ayan nga, ang pinagkaiba lang kasi dito, ang maximum na dito sa Mastercard is 10 million US dollars or 500 million pesos. At yun yung gain na pinapromise nila is 30% monthly hanggang 2,561.81% per annum. Yan nga, yung gain mo nga, depende nga yan sa lock-in period mo, kung 3 months, 6 months, or 1 year. Ito naman yung iba pang program ng Masomart, yung MMBC 5,888 pesos combo package. Dito naman, bukod daw doon sa 6,000 pesos na worth of products, meron ka pang investment, nakikita daw na 78 pesos and 40 centavos per day, or a total of 20,000 pesos after 6 months, which is too good to be true. Diba? Triple your money na ito eh. Diba? May produkto ka na mas parang quadruple your money pa. Wow. Do-it-yourself subscription of 24 months rollover program. Ito naman. Yung investor daw pwede mag-opt to invest. Una, yung 20,000 mo, 20,000 will become 100,000 pesos in a year or 12 million pesos in 2 years. 20,000. Wow, that's more than 100 times, no? Within 2 years. Wow. B or second, 35,328 pesos magiging may lock-in period na 6 months, kikita ng 78.40 pesos, magiging 120,000 sa isang tao within the year, in a year. At pangatlo, etong 100,000 pesos will become 500,000 after a year and 63.4 million pesos after 2 years. Wow! Saan nila ipapasok yan para maging ganyan? Talagang kapag naniwala ka dito talagang ewan ko na lang, talagang too good to be true, talagang hype lang ito, hype na hype para may maloko. So, ito, pangatlo, the United Masa Coin, UMC, na ngayon ay kilala na bilang XUM Coin. At UMC USDT bot. Okay, ang investment naman dito, ganun pa rin, 1,250 hanggang 100,000 pesos. Mas mababa nga lang yung upper limit. At ito, corresponding equivalence in USDT or Tether would be 50 pesos or 1 USD. Yun yung equivalent niya. Kada 1 USD, meron kang 10 XUM. So, yung 1 XUM is at mga 5 pesos. Ganon yung estimate. At yung packages, with packages per 3 months to a year with compounding and monthly payouts with referral system. Tapos, ito ang huling para
is referral program. Pag nakapag-recruit ka, pwede kang magkakotse, bayat lupa bilang incentive. Makikita nyo pa lang, dito pa lang, ito ay isang Ponzi, pyramiding, scheme, scam. Makita mo, ang laki-laki na ng binabayad mo. Ang laki-laki na ng kinikita na investor, di ba? Through investment, that's more than 20, 30 times, may 200 times pa. May incentive pa pag naka-recruit ka. Saan nila kukunin nyo? Anong negosyo yun? Kahit pa sugalan, hindi ganyan kalaki ang kita. Ang laki. Talagang too good to be true. Kahit nga ang mga malls, hindi ganyan kalaki ang kita. Ito overwhelming, di ba? Yan nga, yung Masamart Business Center OPC and Masamart Enterprise OPC registered as one-person corporation under the revised Corporation Code of the Philippines. And yung Masamart Business Center ay registered under DTI ay hindi sila otorisadong mag-solicit ng investment sa public kasi nga hindi sila kakuha ng registration or license from SEC under Section 8 of the Securities Regulation Code or SRC. Yan. Kaya nga hindi sila pwedeng benta ng securities o investments. Yan na nga ba meron na yan yan ay in violation pag nag-offer ka ng mga security nag-offer o nagbenta ka ng security sa public nang wala kang permit or license, violation yan sa section 8.1 ng SRC. Yan, tapos meron pa silang nilabag. Ito. Kasi nagbenta sila ng mga digital assets, no? At meron din silang exchange. Ang kanila nilabag ay yung BSP Circular Number 944 or Guidelines for Virtual Currency Exchanges. Kasi nga dito dapat lahat ng virtual lahat ng entity o lahat ng negosyo nag-engage sa virtual currency sa Pilipinas ay dapat makakuha ng Certificate of Registration to operate sa BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi din sila kumuha. Katulad niyan, yung United Masa Coin at United Masa Coin or XUM ay hindi kasama doon sa mga tinatanggap na virtual currency sa World Coin Index and Coin Market Cap. At wala din global exchanger na kung saan ito nakalista or tradable. Kaya nga, yung Masamart, naggawa na lang siya na sariling exchange. Which is another violation na naman. Sa SRC, Section 32 naman ito. Kasi nga, meron sa Section 32 ng SRC, meron dun na nagbabawal sa paggamit ng isang hindi rehistradong exchange o market. Hindi pwede yan na naman. Ito pa. Yung mga upline dyan, ito. Accordingly, those who invite or recruit other people to join or invest in this venture or offer investment contracts or securities to the public may be held criminally liable under Section 28 of the SRC. Penalized with a maximum fine of 5 million pesos. Naku, ang laki nito. Or imprisonment of 21 years or both pursuant to Section 73 of the SRC. Naku po, 21 years. Naku, nakakatakot yan. Kaya yung mga applying, tigilan nyo ng pagre-recruit. Yan nga. Kasi nga, base nga doon sa Supreme Court ruling sa SEC versus Odin Santos, GR number 195542, March 19, 2014, pati po ang mga upline ay liable. Yung mga nag-recruit, liable yan. So ngayon, naglabas na advisory ang SEC. Wag na ho kayong mag-recruit. Yan nga, sabi nga ng SEC, pinalahanan niyang publiko, wag na mag-invest dito sa Masamart Business Center OPC, Masamart Enterprise OPC, Masamart Business Center and its related entities. Stop investing
and not to invest. Yung mga hindi pa nakapag-invest, wag na kayo mag-invest diyan. Yung mga nakapag-invest na, itigil nyo na. Pull out your money na. Wag na. Tigil na kasi sabi na ng SEC yan. O yung mga may impormasyon tungkol doon sa operation nitong Masamart Business Center, itong mga related entities, tumawag lang kayo sa Enforcement and Investor Protection Department at telephone numbers 8818-6047 o kaya magpadala kayo ng email sa kanila at epd@sec.gov.ph. Yan, nagpaalala na ang SEC. Hindi naman nagkukulang ang SEC. Lagi silang may mga paalala kasi nga ang dami-daming mga scams na lumilitaw. Mga illegal securities, illegal investments na lumilitaw. Para sa publiko, mag-iingat ho kayo at huwag ho kayo magpapadala dyan sa biglang yaman na yan. Dahil hindi ho totoo yan. Dahil tignan nyo paano nila kukunin yan, saan nila kukunin. Hindi naman na ini-invest yan eh. Ponzi scheme nga yan. Para mabayaran kayo, kailan sila makapag-recruit uli. At yung makukuha nila doon, yun ay pambabayad sa inyo. So, technically, walang investment na nagaganap. At yan nga, dalawang beses na. May unang negosyo, nahuli sila, hinto. Ngayon, bago uli. Kumuha silang bago. Nahuli na naman sila. So, nakikita nyo talaga na talagang, yan na talaga ang gawain nila. So, sa mga naka-invest na, tigil nyo na. Mga gusto mag-invest, wag na. Sayang ang pera nyo. Maka-invest na lumaki, lumago, mawalang parang bula ang pera nyo. Muli ho, maraming salamat sa mga nanood. God bless.